Ang tenga ni Kaede ay lumaki at naging bunny ears, pero hindi lang ito ang lumaki sa kanya. Siya ay naging isang ganap na dalaga na. Dahil dito, ang ating bida ay pinagpapawisan habang tinatanong niya kung si Kaede ba talaga ito. Napakaraming katanungan ang nasa isip niya dahil hindi niya malaman kung paano ito nangyari kay Kaede. Tinitigan ng maigay ni Tohru si Kaede habang hinihintay na sumagot ito. Nahihiya si Kaede habang nahihirapang takpan ang nagbago niyang katawan gamit ang tapis. Inisip niya na ang pagbabagong ito ay maaaring epekto ng biglaang pagtaas ng kanyang level. Naupo si Tohru at nakinig ng maigi kay Kaede, pero hindi nagme-make sense sa kanya ang mga sinasabi nito. Ipiniliwanag ni Kaede na narinig niya dati na kapag ang isang bata ay lumagpas sa level 20, ang kanilang katawan ay lalaki din sa loob lamang ng isang gabi para mabalanse ang pag-increase ng kanilang power. Napaisip ng malalim si Tohru. Aminado naman siya na ang biglaang pagtaas ng power at pagbalanse nito sa katawan ay hindi imposible dahil nagbago ang kanyang race nang biglaan din siyang mag-level up. Unti-unti nang naliliwanagan ng ating bida pero meron pang isang problema. Hindi niya ma-imagine na ang pag-level up ay gagawin siyang napakaganda sa loob lamang ng isang gabi. Habang nakatitig si Tohru kay Kaede na tahimik lang na naghihintay, sinabi ng ating bida na hindi na niya pwedeng itratong parang bata si Kaede. Matapos nun, tinanong ni Tohru kung bakit nakahubad si Kaede. Sobrang litong-lito na si Tohru at sinabihin niya si Kaede na magbihis. Ang bunny ears si Kaede ay bumagsak habang pinupulot ang luma niyang mga damit. Nagkadapunit ito at wala na siyang maisuot. Dahil na-frustrate na ang ating bida ay ipinahiram niya muna ang mga damit niya kay Kaede. Na-excite naman si Kaede dahil ito ay pag-aari ng kanyang master. Sinimulan niya itong amoy-amuyin at sinabi pang naaamoy niya ang kanyang master sa mga damit na ito. Nilalabanan ng ating bida ang kanyang intrusive thoughts kaya tumalikod na lang siya at hinayaan niyang magpalit si Kaede. Inassume niyang kasya ang kanyang t-shirt dahil malaki naman ito, pero nang silipin niya ay narealize niyang kailangan din ni Kaede ng pantalon. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang mata at iniabot ang pantalon dito. Matapos ito ay lumabas ang dalawa para mag-shopping at nakahanap si Kaede ng outfit na bagay sa kanya. Tinanong niya si Tohru kung okay ba ito at sinabi ni Tohru na bagay ito sa kanya. Nag-blush si Kaede dahil sa compliment kaya naisip ni Tohru na kahit nagbago ang katawan nito ay isa pa ring bata si Kaede. Tinanong ng ating bida kung kaya pa rin ba ni Kaede gamitin ang iron fans at sinimulang iwas-iwas nito ang fans at mukhang wala namang problema. Sinabi ni Tohru na pwede siyang gumamit ng dalawang magical attacks sa isang tira lang. Matapos ang kulitang ito ay umalis na ang dalawa para pumunta sa bayan. Hindi mapigilan ng lahat ang tumitig na may paghanga sa kanilang dalawa. Ang lahat ay nagsimulang magbulungan dahil nakakita sila ng isang napakagandang babae sa kanilang bayan. Ang iba'y naiinggit na sana'y meron din silang slave na kagaya niya, habang ang iba naman ay pinupuri ang kagandahan ni Kaede. Ang dalawa ay nahihiyang naglakad sa bayan. Sobrang nag-stand out ang kagandahan ni Kaede at napansin lang ni Tohru na tila ay napakadaming lalaki ang naiinggit sa kanya at siya ay nairita sa mga ito. Isinantabi ng ating bida ang frustration niya nang sinabi ni Kaede na ngayong araw ay kikita siya ng malaking pera para sa kanyang master. Sinabi ni Tohru na wag na siyang maglala dahil meron pa naman silang natitirang pera nung pinatay niya ang dragon. Sa ngayon, gusto niya mag-focus sa pag-level up ni Kaede at ready na talaga siya para dito dahil may dala ang ating bidang mga pagkain at tubig para sa quest na ito. Na-excite naman si Kaede na parang isang bata at sinimulang igalaw ang buntot nito habang sumisigaw na magiging masaya ang araw na ito. Sa unang quest ay kinakailangan nilang talunin ang squad ng armadong mga skeleton. Gumamit si Kaede ng aerial blast at walang kahirap-hirap niyang napatalsik ang mga kalaban. Sumunod ay ginamit niya ang kanyang iron fans para atakihin ang mga kalaban at sila'y nanalo. Pinalakpakan ni Tohru si Kaede at siya'y proud para dito. Pero naboring ang ating bida at sinimulang antukin dahil si Kaede ay level 50 at ang requirement lang sa 4th floor ay level 15. Napansin ni Kaede na mukhang inaantok si Tohru kaya napatanong siya sa ating bida kung bakit naman. Sinabi ni Tohru na masyado siyang maagang nagising kaya't heto't inaantok na siya. Agad-agad naman ay may naisip si Kaedeng bright idea kaya nilinis niya ang buong paligid sa tulong ng kanyang iron fans. Naglatag siya ng carpet at sinabihan si Tohrung umidlip muna sa kanyang hita. Sana all! Gaya ng inaasahan, masayang inaccept ni Tohru ang offer at nasasabing napakabong ni Kaede. Makalipas ang ilang saglit ay nagising si Tohru at laking gulat niya nang makitang may mga bagong buto ng skeleton sa paligid. Umatake pala ang mga ito habang tulog si Tohru pero tinalo sila ni Kaede. Na-shock ang ating bida nang ma-realize niyang hindi man lang gumalaw si Kaede habang siya'y tulog
itlog, pero nagawa pa rin niyang talunin ng mga skeleton. Pagkatapos nun ay pinagpagan siya ni Kaede gamit ang buntot nito. Pakiramdam ng ating bida ay nakakondisyon siya na parang naka-sage mode. Bigla niyang naisip na wala siyang alam sa current stats ni Kaede kaya tinanong niya ito. Pero naisip niyang baka ayaw itong i-reveal ni Kaede. Kabaliktaran naman ito ni Kaede na handang gawin lahat ng iutos niya. Kaya tiningnan ni Toro ang skill levels at ibang impormasyon ni Kaede. Siya ay level 50, ang race niya ay White Fox at may 15 gulang. Napansin rin niyang may mga skills na sa pagkakaalam niya na meron ng isang mage. Kagaya ng the skill of Healing Wave, Chant Omission, Power Boost at Attack Correction. Sinabi ni Toro na ang Power Boost ay isang rare na ability na tanging mga kilalang mage lang ang meron. Bigla niyang na-realize na hindi magtatagal ay makikilala rin si Kaede. Tiningnan niya lang talaga ang stats ni Kaede para maliwanagan siya. Ngayong nakita na niya ito, tinanong niya si Kaede kung gusto niyang lumipat ng floor kaya pumunta sila sa 10th floor. Maya-maya ay napansin ni Toro na ang magic ni Kaede ay napakahusay. Ang kanyang magic strength ay mas mabilis na tumaas kumpara sa ginagamit nito. Sunod-sunod man ng kalaban ay tinalo ni Kaede silang lahat at partida. Hindi siya humingi ng tulong kay Toro. Nasabi ni Toro na ine-expect niyang malalakas sa mga Goblin Riders. Kaya nung unay nag-alala siya para kay Kaede. Pero bandang uli ay naawa na lang siya para sa mga Goblin. Di nagtagal ay narating nila ang 20th floor at na-unlock ni Kaede ang level 150 kaya nagpahinga muna ang dalawa para kumain. Tinanong ni Toro kung ano bang sikreto ng paggamit ng magic. Sumagot naman si Kaede na napaka-importanteng i-imagine ang isang image para magawa ito. Kaya isinara niya ang kanyang kamay at in-imagine ang isang apoy. Pagbukas niya ng palad ay lumabas nga ang isang apoy. Biglang naalala ng ating bida na nung nasa 19th floor sila ay nasabi niyang mag-ingat si Kaede dahil kahit siya mismo ay hindi pa nakalaban ng mga monster dito. Na-realize din naman ng ating bida na wala siyang dapat ipag-alala dahil level 200 na si Kaede ngayon at ginagamit nito ang freezing ability sa mga kalaban para talunin ito nang hindi man lang pinagpapawisan. Pagdating nila sa 30th floor ay wala na silang nararamdamang presensya ng kalaban. Biglang lumabas ang isang core. Sobrang na-excite si Kaede dahil nangangahulugan itong narating na nila ang dulo ng dungeon. Hinawakan ng ating bida ang core at kanilang nakumpleto ang first dungeon nila. Matapos hawakan ng ating bida ang core ay bigla itong hinimatay. Nagising siya sa boses ni Kaede na isinisigaw ang kanyang pangalan. Sinabi niya kay Toro na ang dungeon na na-complete nila ay naglaho. Sila ay nasa gitna ng isang malalim na lugar kung saan makikita ang mga bituin sa itaas. Napansin ng ating bida na may biglang singsing ang nag-appear sa kanyang daliri at kay Kaede. Inassume nilang isa itong reward dahil mabilis nilang na-clear ang dungeon. Bigla-bigla may 3 screen ang nag-appear na nagsasabing nakuha nila ang Rings of Disguise kung sa ay pwede nilang itago ang kanilang status, mag-disguise bilang ibang tao o kaya naman ay mag-disguise ng kanilang status. Ang ikalawang fast clear reward naman ay makakakuhang 2 ng isa pang dungeon. Paka-claim ng rewards, kinarga ni Toro si Kaede at tumalon palabas ng malalim na lugar. Makalipas ang 2 araw, papunta na sana sila sa isang city tinatawag na Anarch para i-explore ang Ruin of Gods. Pero sinabi ni Toro na parang pointless ang pagpunta nila dito. Meron lang talaga siyang gustong gawin sa lugar na iyon. Hindi pa rin malaman kung anong dahilan ng pagkasira at pagkawala ng mga tao doon. Pero mukhang nung unang panahon ay may mga naninirahan doon at sila'y tinatawag na The Great Racers. Sabik na sabik si Toro sa mga ruins at exploration. Kaya naman excited siya para sa mahabang paglalakbay na ito. Nag-e-expect siyang may mga natira pang building na mula pa sa panahon ng mga Great Racer. Habang sila'y naglalakbay, naitanong bigla ni Kaede kung may naisip na ba si Torong pangalan para sa kanilang party. Napaisip si Toro at sinabing tayo ay tatawaging Roaming Brigade. Dahil madami silang free time, tinanong ni Toro si Kaede kung paano ito naging isang slave. Bago pa man nakasagot si Kaede ay biglang inatake ng mga bandits ang isang karwahe sa kanilang harapan. Agarang rumisponde ang dalawa para tumulong. Ang ating bida ay umihip lang at nagtalsikan ng mga bandits. Si Kaede naman ay sinalo sa ere ang panang paparating. Dahil dito ay na-realize ng mga bandits na yari na sila. Nalaman nila na ang sakay ng karwahe ay isang babaeng nagngangalang Marianta. Siya ang anak ni Count Roata. Biglang nag-blush ang ating bida nang makita ang babae, kaya si Kaede ay nagpanik. Matapos ipakilala ni Toro ang kanyang sarili, ay hinawakan ng babae ang kanyang kamay. Iniimbatahan niya si Toro na pumunta sa kanilang mansyon upang siya ipasalamatan. At sakto naman, si Marianta ay taga-Anarch kung saan doon din papunta sila Toro at Kaede. Sila ay nakarating sa mansyon at ang alalay ni Marianta na si Urara ay dinala sila sa kanilang mga kwarto. Nakita ng ating bida na malambot ang kama dito, kaya naman bigla niya itong tinalon. Nakala mo'y 5 years old na
bata. Nahiya si Toro dahil si Marianta ay nakatayo pa rin sa may pinto. Natawa sa kanya si Marianta at iniimbitahan niya si Toro na sumama sa kanyang paglalakbay pag may time. Kinabukasan, isinama sila ni Marianta para ilibot sila sa city. Nagulat si Toro dahil parang okay lang na gumala-gala si Marianta kahit na anytime ay pwede siyang atakihin ng mga kalaban. Pero si Urara naman daw ay nandito para protektahan si Marianta, kaya napaisip si Toro kung gaano nga ba kalakas si Urara. At kanilang nalaman na si Urara ay isang S-ranked adventurer, samantalang si Marianta at Kaede naman ay naging super close. Isinama ni Marianta si Kaede sa tindahan ng candy at binigyan naman siya ni Toro ng allowance. Habang nagkakasiyahan ng lahat, nasabi ni Toro sa sarili na willing siyang pakawalan si Kaede kung hihilingin ito. Sa totoo'y nag-iipon siya para kay Kaede. Hiling lang niya na mapunan ng sakit na iniwan sa kanya ni Lisa. Aminado siyang masakit pa rin ang lahat lalo na sa tuwing naiisip niya si Lisa. Naniniwala siyang kung kaya niyang limutin na lang lahat ay makaka-move on siya kahit wala siyang slave. Makalipas ang ilang saglit ay nadaanan nila ang isang napakalaking statue. Sinabi ni Marianta na ginawa ito nung kabataan pa ng kanyang ama na siyang Lord ng City. Ginawa ito ng mga tao ron kaya proud na proud siya dito. Bigla-bigla na lang ay yumanig at napaisip si Toro kung lindol ba ito. Nadurog ang statue at naglabasan ng tilay tentacle vines mula sa ilalim ng lupa. Pinaluputan nito si Marianta at ang iba pang tao sa bayan. Sabay inangat ito sa ere. Nabigla ang ating bida sa eksenang ito. Mukhang ang tentacles ay namimili lang ng bibiktimahin ito. Matapos paluputan ay bigla itong bumalik sa ilalim ng lupa. Ang natira na lang ay ang mga durog na piraso ng statue at ang malaking butas na hindi masukat ang lalim. Si Urara, Toro at Kaede ay tinitigan ng malaking butas habang tinitimbang ang kanilang sitwasyon. Sila'y napapalibutan ng mga sibilyan na naghihinagpis para sa kanilang mga mahal sa buhay. Galit na galit ang ating bida dahil maraming sibilyan ang kinidnap ng tentacles kasama na si Marianta. Pero wala na siyang time i-analyze pa ang sitwasyon. Si Urara ay may sinumpa na poprotektahan niya si Marianta habang buhay. At dahil dito ay nagpanik siya dahil tinangay ng kalaban ng kanyang master. Walang ano-ano'y tumalon nito sa butas. Hindi siya pinigilan ni Toro. Instead, tinawag niya si Kaede. Isang tawag lang ni Toro ay alam na kaagad ni Kaede kung ano ang dapat gawin. Naintindihan niyang gusto ni Toro na sundan nila si Urara sa loob ng butas. Hinabol nila si Urara at sinabing kanila itong sasamahan. Kahit na mahal ni Urara ang kanyang master ay hindi pa rin niya pwedeng baliwalain ang tungkulin niya bilang isang royal maid. Kaya hindi na niya pinahintulutang sumama ang dalawa dahil maaari lang silang mapahamak. Alam ng ating bida na nilalakasan lang ni Urara ang kanyang loob, pero deep inside ay gusto niyang tulungan nila siya. Pinaalalahanan siya ni Toro na kung maghahanap siya ay kailangan marami siyang kasama. At hindi lang naman sila ordinaryong sibilyan lang kaya siguradong matutulungan nila si Urara sa paghahanap nito. Nakangiting kinukumbinsi ng dalawa si Urara at tinanggap niya ang offer ng may pagpapasalamat. Mahigpit na hinawakan ni Toro ang espada niya at sila'y tumalon sa kawalan. Mukhang ang butas na ito ay mas malalim pa kaysa sa kanilang iniisip. Agad-agad ay gumawa si Kaede ng air cushion para hindi sila masaktan sa paglanding. Ligtas namang nakapaglanding ang tatlo. Bukod sa hindi malaman ang lalim ng lugar ay napakadilim pa dito. Pero okay lang, kasama naman nila ang pro mage na si Kaede. Kaya agad-agad nang gumawa naman si Kaede ng light ball na gamit ang kanyang iron fan. Ang bola ay lumulutang at sumusunod dito kahit saan sila pumunta. Unti-unti ay nagagamay na rin nila ang paligid. Nagkalat ang mga bato sa paligid at sa kanilang harapan ay may parang malaking gate na parang itinayo para sa mga higante. Sa magkabilang gilid ng gate ay may dalawang higanteng naka-armor at may shield. Ang tatlo ay nagmistulang langgam sa harap ng mga ito. Pinagpawisan ng malamig ang ating bida dahil di niya maisip kung ano ba itong pinasok nila. Ipinaliwanag ni Urara na ang lugar na ito ay isang sinaunang templo na nasa ilalim ng lupa. Ang city ng Anarch ay itinayo sa ibabaw ng napakalaking lugar na ito, kaya sa madaling salita ay na-stuck at naliligaw sila dito. Tinawag naman ni Kaede ang ating bida dahil may napansin itong kakaiba. Ang buong lugar ay napapalibutan ng parang kakaibang sipon. Naitanong ni Urara kung ang misteryosong parang sipon na ito ay galing sa halimaw na kumidnap kila Marianta at sa iba pa. Pero ang tila sipon ay nakakalat lamang sa iisang pattern. Naisip ni Urara na kung susundan siguro nila ang parang sipon ay mahahanap nila ang halimaw. Nanguna si Toro at nagpa siya ang ating bida na magiging formation nila. Sinabi niyang siya ang popronta para makipaglaban habang si Urara ang nasa pinakalikod at si Kaede ang nasa gitna. Nagready na silang tatlo. Inilabas ni Urara ang kanyang kunay habang si Kaede naman ay inilabas na rin ang kanyang iron fans. Nagsimulang gumalaw ang tatlo na may determinasyon na successfully lang matatapos ang misyon na ito. Ang mga pader ng lugar ay nababalot ng kamukhang tentacle vines na kumidnap sa mga kasama nila.
Bigla ay inatake sila ng mga ogres na may daladala ring mga weapon. Gaya ng inaasahan, no match ang mga mini-goblin na to sa kanilang tatlo. Di nagtagal ay napagpasyahan nilang maghiwa-hiwalay at mag-meet na lang sa isang lugar. Para kasing walang katapusan ng maze na ito. Nagsasawa na rin si Toro na magtanong kung gaano ba talaga kalalim ang lugar na ito. Sinabi naman ni Urara na dati na siya nakapasok dito pero hanggang 4 levels lamang. Sinabi rin niyang hindi na niya tinangkang naliman pa ang pag-e-explore dahil hindi niya alam kung ano ang pwedeng makatapat niya rito. Nakakabisado na ni Toro ang mga ability ni Kaede, kaya tinanong niya ito kung naaamoy na ba niya si Marianta. Sumagot si Kaede na ang amoy ay nanggagaling sa parehong direksyon kung nasaan ang malasipong bagay. Habang nakikinig kay Kaede ay muntik na siyang makagat ng halimaw na aso sa kanyang likuran. Buti na lang kahit na medyo malayo si Urara ay nailigtas niya ang ating bida. Napatay ni Urara ang halimaw sa isang tira lamang. Na-impress naman ang ating bida dahil sa lakas na ipinakita ni Urara. Tinanong siya ni Toro kung ano ang usual na ginagawa nito. Walang emosyong sumagot si Urara at sinabing isa siyang assassin. Nagulat ang ating bida sa revelasyong ito at na-realize niyang kaya nitong iligtas si Marianta sa mga bandits kung hindi lang sila nangialam. Biglang sumigaw si Kaede na ang amoy ni Marianta ay mas nagiging malapit. Ibig sabihin ay malapit na sila dito. Naglakad sila sa isang tulay na puno ng apoy sa paligid. Sa dulo ay meron na namang isang dambuhalang gate na may misteryosong rebulto sa itaas. Ang entrance ay pinoprotektahan uli ng army ng mga goblins. Pero this time, mukhang mas malalakas ang mga ito. Ang commander ay nagsalitang, "Hindi ko inaasang makakarating kayo dito." Kumpiyansa masyado ang mga goblin. Nang makita nila si Urara at Kaede ay bigla silang na-excite habang dinidilaan ng kanilang mga weapon. Ang magkabilang grupo ay parehong naganda para sa pasimulang laban. Sinabi ni Toro na since merong dalawang sungay ang mga ito, maaaring sila ay mga demons. Nanguna naman si Kaede at sinabing gagawa siya ng daanan para sa kanyang master. Nagtawanan ng mga demons habang tinatawag silang mga hangal. Sinugod nilang lahat ang tatlo at nagulat sila na makita nilang napapalibutan sila ng walls of ice dahil ito sa iron fan ni Kaede. Napangisi si Toro at sinimulang atakihin ang mga kalaban. Pero sinabihan siya nila Urara at Kaede na sila na ang bahala sa mga ito. Iligtas na niya si Marianta, sabi ng dalawa. Ipinagkatiwala ni Toro ang pakikipaglaban sa dalawa at madaling pumunta sa gate. Mabilis niyang nalampasan ang mga demon na nakaharang at sinira niya ang gate sa isang suntok lamang. Sa loob ay may lalaking nakaupo sa trono. Isang balbas saradong lalaki na may isang sungay na siyang kumukontrol sa higanteng halimaw na may tentacles. Sinabi ng lalaki na, "Sa wakas, ang pagkain ng aking alaga ay dumating na." Habang nakikipag-usap si Toro sa misteryosong lalaki ay nahuli siya ng halimaw. Nang itinanong ng ating bida kung bakit niya inatake ang city, sumagot ang lalaki na ang Anarch ay konektado sa isa pang city sa underground na ito. Plano niyang talunin ng bansa, pero bago ito, kailangan niya munang simulan sa mga namumuno ng kada city kaya kinidnap niya si Marianta. Nabadtrip ang ating bida sa kapal ng pagmumukha ng lalaking ito, kaya pinutol niya ang tentacles na nakapalibot sa kanya. Binalaan si Toro ng lalaking huwag mangialam pero hindi ito pinakinggan ng ating bida. Nagsisimula pa lang siyang lumapit sa mga kalaban ay sumalubong na sa kanya ang napakaraming pagsabog ng granada. Matindi ang pinsala ng pagsabog nito at sinabi ng lalaki na kahit sino ay hindi makakasurvive doon. Pero ang sumunod na eksena ang nagpakilabot sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang wala man lang kagalos-galos ang ating bida. Tinanong niya ang kalaban kung todo na ba nila yon dahil imposible siyang masaktan ng pipi-chugging pag-ataking yon. Ang lalaki ay tinawag siyang isang halimaw dahil dito at pinasabugan na naman nila si Toro. Parang wala lang ang lahat ng ito sa ating bida. Chill lang si Toro na lumapit sa kalaban. Hindi na naman siya tinablan ng mga pagsabog. Gamit ang kanyang sword ay inatake ng ating bida ang lalaki pati na ang tentacle monster nito. Bago mamatay ay tinanong ng lalaki kung siya ba ang hero sa propesiya. Sumagot si Toro na isa lamang siyang ordinaryong warrior.